Hello London! Salamat sa pag-welcome. Galing airport, mag-subway train po kami papuntang hotel. Kaya kailangan namin bumili ng Oyster card. After bumili, my husband studied first the train map to see what route we would take. Narating po namin ang aming hotel. Medyo malayo po sa Central London ang aming hotel para makatipid. Nagustuhan po namin ang location ng aming hotel kasi napaka-calm ng paligid. At ito na po ang aming hotel room. Sa sobrang excited namin magkala, pinuntahan agad namin itong pupuntahan ng mga turista. Pagkalabas ng Westminster Station, ito agad ang makikita, Big Ben, tapos kahilera ang London Parliament Square, Buckingham Palace at konting lakad pa. Ang susunod naman ay Westminster Abbey. Ewan ko ba, gandang-ganda talaga ako sa London Bus. Para sa akin, nakakadagdag siya ng aesthetic appeal ng London. Ito po yung Buckingham Palace. Laging madaming turista dito at pwede din pumasok sa loob para mag-tour. Parang sa tingin ko, mas malaki pa siya sa White House Palace. Napasmile ako nung nakita ko yung London Guard. Sa harap po ng Buckingham Palace ay ang monument po ni Queen Victoria. At meron po ang ibang monument dito. Hindi ko lang matandaan yung ibang monument na nandito din. Sa lawak po ng lugar na ito, mayroon ding park sa tabi. The Green Park, nagpahinga kami saglit. At sabay kami ding kumain ng merienda namin. Masarap magtambay sa malamig at mahangin na park. Feel na feel namin ang sariwang hangin. Yung ibang tao po dito natutulog, nagbabasa, palipas ng oras. Pagkatapos namin kumain, kasunod lang ng park ay ang Westminster Abbey. Formerly titled the Collegiate Church of St. Peter, it has been the location of coronations of 40 English and British monarch and burial site for 18 English, Scottish and British monarch. At least 16 royal weddings have taken place. Kaya dito po kinasal sina Prince William at Princess Kate Middleton. Ito naman po yung Trafalgar Square. Habang naglalakad kami, nadaanan namin tong si Mr. Bean. Isa rin sa lugar na pinupuntahan ng mga turista.
ay itong Piccadilly Circus. Dito madaming restaurant, theaters, and shops. So sobrang busy ng area na nakumpara siya sa New York City Times Square. Itong Jackson Road na ito mismo yung Piccadilly Circus. Yun nga lang, bigla kaming inulan pero tuloy pa din lang. Hinahanap ko po yung Sanyong Tower Bridge. Basta ang alam ko dito lang yun banda. Ang sabi, kung saan maraming tao naglalakad, for sure doon nandin yung banda. Ito na pong Tower Bridge, one of the most iconic landmarks and architectural marvels. Pwedeng maglakad across the bridge, walk up inside the bridge. Take in the breathtaking skyline and walk across the glass-bottom walkway. Para sulit yung visit namin, naghintay kami until gabi para sa experience ang night view. At sakto naman may dumaan na barko sa ilalim kaya nag-transform yung bridge na hati at tumaas para makadaan ang barko. Amazing talaga. The people who watched, including me, clapped and cheered. On April 22, 1894, Tower Bridge was opened by the Prince and Princess of Wales. Ito na naman po ang night view ng Shard Tower, the tallest building in the Western Europe. Buti na lang decent ang weather ngayon. Medyo mainit pero malamig ang hangin. Kaya ganado kami maglakad-lakad. Tatawid po kami sa kabilang side. Diyan po kami dadaan sa Millennium Bridge. The crossing is 5 minutes away from St. Paul Cathedral. Kung maaalala nyo, ito pala yung bridge na sinira sa Harry Potter movie. Pagtawid sa Millennium Bridge ay may papuntang St. Paul Cathedral. Dito kinasal noon sina Prince Charles at Princess Diana. May isang bridge naman kaming dadaanan. Ito yung London Bridge na nasa kantang London Bridge is falling down. Pagkatawid sa kabila ay location ng Shard Tower.
Ang huli naming bisita sa araw na ito ay ang London Eye. With a breathtaking 360-degree view, you can see all of London best known landmarks. Hanggang dito na lang po ang vlog na to. Sa susunod po ulit. Bye-bye!